Kabanata 12:01. Blow up the school. Tinikom ni Nicole ang labi at tiningnan si Logan. Bakit ka napakabilis? Naalala niya na ipinadala lamang niya sa kanya ang mensahe ng 5 minuto. Sinabi ni Logan, ako ay namimili sa malapit at nakita ang iyong mensahe, kaya't sumugod ako. Tumango si Nicole at kumaway ang kanyang kamay, stiffly pretending na walang nangyari at wala siyang nakita. Halika. Umubo si Nicole. Mr. Sloan, tandaan na ibalik ang iyong maruming damit. Tumango si Clayton nang hindi lumingon at dumiretso bago isara ang pintuan. Hindi makakatulong sina Logan at Nicole ngunit magbuntong hininga. Itinaas ni Logan ang kanyang mga mata at nakita ang mga marka sa labi ni Nicole. Tahimik niyang iniiwasan ang kanyang mga mata. Tila dapat akong maging mas magalang kay Clayton sa hinaharap. Pangulo, nagkaroon ng pagkakamali sa pag-audit para sa departamento ng proyekto. Kailangan itong hawakan ng madali. Dinala siya ni Nicole sa study room. Kalahating oras, mamaya, ang problema ay sa wakas na lutas. Umalis si Logan. Bumagsak si Nicole at tumalikod ngunit hindi makatulog. Ang mukha ni Clayton ay lumitaw sa harap ng kanyang mga mata na patuloy. Gusto niyang kumuha ng unan at bash siya sa kamatayan. Sa umaga, halos tanghali na siya ay nagising sa wakas. Nang makita niya na hindi ipinadala sa kanya ni Logan ang anumang mahahalagang dokumento, nagbuntong hininga siya sa kaluwagan at nag-iisa. Nag-apply pa siya ng maskara. Ipinasa niya ang gawain sa kanyang mga kamay upang bigyan ng maaga upang makapag-ekstrang oras siya upang pumunta sa Liberty upang matugunan si Naomi para sa takip ng magazine ng VJ. Alam ni Grant na sinusubukan ni Nicole na mapabagal, ngunit hindi niya ito itinuro at sinabi lamang sa kanya na mag-be careful. Isang araw bago ang shoot, nag-book si Logan ng flight para kina Clayton at Nicole. Bago umalis, nakatanggap si Clayton ng isang mahalagang tawag sa telepono. Tila si Lil Michael ay nagkagulo muli sa paaralan. Nginatngat ni Clayton ang kanyang ngipin sa sama ng loob, ngunit kailangan niyang pumunta sa paaralan ni Michael. Ngumiti si Nicole, dahil may kinalaman ito kay Lil Michael, huwag ka na sumama. Magmadali at pumunta sa paaralan upang malaman kung ano ang nangyayari. Hindi makaya ni Clayton na iwanan siya at hinawakan ang kanyang kamay, mahigpit ito. Kung gayon pupunta ka muna. Pupunta ako sa iyo kapag tapos na ako rito. Ilang araw lang ito. Babalik ako kaagad. Hindi mo na kailangang dumating at hanapin ako. Ngumiti si Clayton at walang sinabi. Ipinapaalala sa kanya ni Logan na oras na upang sumakay sa eroplano, kaya inalis ni Nicole ang kanyang kamay at kumaway. Bye. Tumango si Clayton. Bye. Ang ngiti ni Clayton ay kumupas pagkatapos oras na para sumakay sa eroplano. Tinawag siya muli ng paaralan. Mr. Sloan, pinasabog ni Michael ang aming laboratorio upang mapatunayan ang istruktura ng lab. Halika nang mabilis at harapin ito. Ipinikit ni Clayton ang kanyang mga mata at nginatngat ang kanyang mga ngipin. Okay, pupunta na ako dyan. Sabihin mo sa kanya na maghintay. Naisip ni Clayton, dapat na may utang ako sa aking anak sa aking nakaraang buhay. Kalayaan. Sa sandaling bumaba si Nicole sa eroplano, ang taong dapat na pumili sa kanya ay nagsabi na siya ay nagkamali sa oras at natigil sa trapiko. Tumayo sina Nicole at Logan sa paliparan, nakatingin sa isa't isa. Sa kabutihang palad, dumating si Harvey sa isang araw ng maaga, kaya ang oras para sa pagbaril ay hindi na antala. Tumayo roon si Logan, na nakikipag-ugnay sa someone sa kanyang telepono na nanginginig. Mabuti kung siya ay naiwan na nag-iisa, ngunit paano niya ito kayang bayaran kung naiwan din si Nicole? Bukod dito, ito ay taglamig dito ngayon at ang nyebe ay nahuhulog sa isang malabo. Ang buong tanawin ay natatakpan ng isang kumot ng nyebe hanggang sa nakikita ng mata. Nagbago si Nicole sa isang manipis na Amerikana ng beige bago siya bumaba sa eroplano. Mukha siyang maganda at natitirang, at nakakaakit siya ng maraming pansin sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Ang ilang mga tao ay tinatawag pa sa kanya. Pinigilan siya ni Logan sa paningin ng ibang tao hanggat maaari. Gayunpaman, maaari rin niyang maramdaman ang kanyang pag-agaw mula sa sipon. Talagang naramdaman ni Nicole na nagyayelo siya. Mabuti nakasuot ako ng fur coat ngayon. Kabanata 12:02. Nakakuha sa maling kotse. Gusto talaga ni Nicole na magpainit sa sarili ng isang furry place. Nang walang pag-iisip tungkol dito ay naiilawan ang telepono ni Logan.
Tumakbo siya sa sorpresa. Pangulo, may kumuha ng order. Sumakay tayo sa kotse. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga. Ang kanyang mga binti ay mag-freeze sa mga popsicle kung nanatili siya sa labas. Ang dalawa sa kanila ay lumakad papunta sa pick-up area. Bago ang kanilang mga mata, isang marangyang nakaunat na sasakyan ay nakapark na nakabukas ang pintuan ng likod ng kotse. Nakatingin sa loob, nakita ni Nicole na may pipeng ng mainit na kape din. Agad na nakaka-relax ang katawan ni Nicole. Hindi man lang niya inisip habang itinaas niya ang paa upang makapasok sa kotse. Sa likuran niya, napansin ni Logan ang isang mali habang tinitingnan ang kulay ng kotse sa harap niya. Malinaw siyang tumawag para sa isang ordinaryong taxi. Pumunta si Nicole at pumasok, ngunit bago siya maupo, nakita niya ang medyo pamilyar na tao na nakaupo sa loob. Eric Ferguson. Nanginig ang katawan niya. Nagsalita si Logan sa likuran niya. Pangulo, ang kotse ay ang nasa likuran. Ang isang ito ay hindi atin. Gayunpaman, huli na. Tahimik na tumalikod si Nicole at binigyan ng mabigat na tingin si Logan. Hindi nagsalita si Logan. May sinabi si Eric sa taong nasa tabi niya, at ang kliyente ay tumangala sa magandang babae na lumabas na wala sa sorpresa. Ito ay, tinikom ni Eric ang labi niya. Ang kanyang mukha ay malamig at malinaw, at ang panginginig sa paligid niya ay nakakatakot. Nang ibalik ni Nicole ang hakbang at malapit nang bumaba sa labas ng kotse nang walang pag-aatubili, biglang naabot ni Eric at hinawakan ang kanyang palso, dinala siya sa kotse at pinaupo siya. Isara ang pintuan. Lumitaw si Mitchell sa ilang mga punto. Nang marinig niya ang utos ni Eric, nag-atubili si Mitchell para sa isang segundo bago isara ang pintuan. Umupo doon si Nicole at nakipaghiwalay sa kanyang pagkakahawak. Paumanhin, sumakay ako sa maling kotse. Buksan ang pintuan. Tumalikod si Eric sa gilid at nagpalitan ng ilang mga salita kasama ang kliyente sa tabi niya bago tumingin sa kanya. Saan ka pupunta? Dadalhin kita doon. Salamat, ngunit walang anuman. Tumanggi si Nicole ng tiyak. Kahit na sila ay nasa ibang bansa, ayaw ni Nicole na magkaroon ng labis na pakikipag-ugnay sa taong ito. Ang pag-init sa limousine ay nangyari, at ito ay sobrang tahimik. Walang sino mang nang-ahas na magsalita, at ang iba ay kailangang mag-ingat kahit na huminga sila. Sumakay si Mitchell sa kotse. Sa labas, sabik pa rin si Logan na kumatok sa pintuan ng kotse. Pangulo, lumabas. Lihim na pinagalitan siya ni Nicole ng ilang beses sa kanyang puso. Ang bastos na Logan na ito. Hindi ba niya masasabi na gusto kung ngunit hindi lamang makalabas ng kotse? Itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin kay Eric, na nakasuot ng itim na Amerikana. Parang nakulong siya sa kadiliman at napapaligiran ng sipon. Ito ay hindi kapani-pani walang hindi pamilyar. Hindi pa kinuha ni Eric ang inisyatibo upang makipag-ugnay sa kanya ng mahabang panahon, kaya't mas nakaka-relax si Nicole kamakailan, na iniisip na sa wakas ay naisip niya ito at sumuko sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling nakilala niya ang kanyang titig, nakikita niya ang ginaw at pagkakaroon ng pagkakaroon mula sa kanyang mga mata. Nakakatakot ito. Ang sasakyan ay nakapark dito, at ang mga kotse sa likuran ay nagsisimula ng walang pasensya. Gayunpaman, marahil ay nababahala sila tungkol sa halaga ng kotse, kaya walang nang-ahas na talagang sumulong at hinihimok sila, kaya't pinarangalan lamang nila ang kanilang mga pagkabigo. Saan ka pupunta? Tanong ulit ni Eric. Ang kanyang madilim na mata ay nakatitig sa kanya na parang ang kotse ay mananatiling nakapark dito maliban kung siya ay nagsalita, anuman ang mga sasakyan sa likuran at ang nababalisa na si Logan sa labas ng kotse. Tahimik na tiningnan ni Nicole si Eric at hindi binuksan ang kanyang bibig. Sinusubukan ba niyang gamitin ang lakas sa kanya? Ang kapaligiran sa kotse ay pansamantalang nagulat ang kliyente sa tabi ni Eric. Hindi na makaya ni Mitchell na manood pa at linisin ang kanyang lalamunan. Miss Stanton, dadalhin ka namin sa kung saan mo nais pumunta. Ito ay tungkol sa oras na ngayon, kaya't hayaan naming sundan kami ni Logan sa likod. Hahayaan ka namin kapag naabot namin ang iyong patutunguhan. Kabanata 12:03. Sino ang unang magsalita? Ang tono ni Mitchell ay banayad at humihiling. Si Eric ay naging gusto ng ibang tao sa sandaling nakilala niya si Nicole. Natural na alam ni Mitchell iyon. Sa panahong ito, dinubol ni Eric ang kanyang trabaho upang wala siyang libreng oras.
Itinapon niya ang kanyang sarili ng buo sa kanyang trabaho upang hindi siya magkaroon ng libreng oras upang makinig sa balita tungkol kay Nicole. Sino ang nakakaalam na kahit sa isang paglalakbay sa negosyo sa Liberty, tatapusin pa niya si Nicole, na nagsagawa ng inisyatibo na lumapit sa kanilang sasakyan. Tumingin si Nicole kay Mitchell at nginatngat ang kanyang ngipin. Pakiramdam niya ay si Eric ay nababaliw na sa kanya. Kalimutan mo na. Sa Kapitolyo, salamat. Fine, dahil nais ni Eric na maging driver ng labis, hahayaan siya ni Nicole. Hindi pa rin siya magpapasalamat sa kanya. Hindi ito tulad ng hinihiling niya sa kanya na itaboy siya doon. Sumunod lamang si Nicole dahil nagtanong si Mitchell. Si Mitchell ay nagpabugbog ng isang mabigat na buntong hininga at tumanggo sa driver. Agad na sinimulan ng driver ang kotse. Ang mainit na pinainit na hangin ay hindi nagpapagaan sa malamig na kapaligiran sa loob ng kotse. Naantala ni Mitchell ang emergency meeting na nakatakdang nasa 10 minuto hanggang kalahating oras mamaya. Kung naalala niya ng tama, ang Kapitolyo ay nasa kumpletong kabaligtaran ng direksyon kung saan sila pupunta. Ang pag-ikot ng biyahe ay aabutin ng hindi bababa sa kalahating oras. Gayunpaman, dahil nakilala ni Eric si Nicole, walang pulong na mahalaga sa pagbibigay ng pagsakay as kanya. Ito ay isang kahihiyan na sila ay nakalink pa rin sa kapalaran. Hindi sinasadya ni Eric na magtanong, ngunit bilang kanyang katulong, si Mitchell ay palaging nagbigay pansin sa mga paggalaw ni Nicole. Kasama niya ang kanyang pinuri. Kasama si Harvey Sage sa pulang carpet sa Superstar Awards, pati na rin ang kanyang matalik na hitsura habang siya ay bamulong at tumawa kay Clayton offstage. Tumingin si Nicole at kinuha ang kanyang telepono upang magpadala ng mensahe kay Logan, sinabi sa kanya na makikita sila sa Kapitolyo. Sumagot si Logan ng isang mensahe at nadama na ginhawa. Nangyari ito dahil sa hindi magandang pagsasaalang-alang niya. Kung hindi pa siya pinapaalalahanan ni Logan, paano mahuli si Nicole sa bibig ng tigre? Sino ang nakakaalam na magtatapos si Nicole sa pagkikita ni Eric? Natagpuan ni Logan ang contact number ni Mitchell at nagpadala sa kanya ng isang message. Mangyaring alagaan si Miss Stanton. Huwag hayaan si Ginoong Ferguson na gumawa ng anumang bagay na hindi natin kayang bayaran ang mga kahihinatnan. Sumagot si Mitchell nang walang pasubali. Papunta na kami sa Kapitolyo. Kunin mo siya doon. Tumingin siya sa pamamagitan ng salamin sa likuran. Wala sa 3 tao sa backseat ang nagsalita. Ang kliyente ay isang dayuhan at walang ideya kung bakit pinipigilan ni Eric ang magandang ginang na ito na umalis. Ang magandang ginang na ito ay hindi mukhang malapit siya kay Eric, at ang kanyang pag-uugali at ang paraan ng pagbihis niya ay naiiba sa mga ordinaryong tao. Pinigilan niya ang pag-usisa sa kanyang puso at muling pinasalamatan si Eric sa pagpunta upang kunin siya ng personal. Tumango si Eric. Ang kanyang madilim na eaves ay naayos pa rin sa mukha ni Nicole. Hindi niya itinago ang kanyang emosyon. Si Eric ay nagagalit sa sama ng loob, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na kunin lamang ito. Pinangunahan niya ang kanyang sarili ng mga tambak ng trabaho at uminom ng bote pagkatapos ng bote ng alak sa gabi upang lasing ang kanyang sarili. Ginawa niya ang kanyang makakaya na huwag makinig sa alinman sa kanyang balita, ngunit ang kanyang isip ay naayos pa rin sa kanya. Nicole Stanton. Gusto lang ni Eric na hampasin siya, ngunit hindi niya makaya. Si Mitchell ay nagubo at sinira ang awkward na kapaligiran. Dali-dali niyang kinuha ang hindi pa nababalisan na kape at ibinigay ito. Miss Stanton, hindi ito nababagabag at mainit pa rin. Humigop upang magpainit ng iyong sarili. Kinuha ito ni Nicole nang walang seremonya. Salamat, Mitchell. Ngumiti siya. Si Mitchell pa rin ang pinakamaalalahanin. Ang malamig na mga mata ni Eric ay lumusot kay Mitchell. Ang ngiti ni Mitchell ay nagyelo, at tahimik siyang tumalikod. Sa wakas, hindi maiwasang magsalita si Eric. Ang boses niya ay malabo at malamig. Bakit bigla kang dumating dito? Si Logan lamang ang sumama sa iyo. Kabanata 12:04. Dating asawa. Nahulaan si Eric. Wala na siyang narinig na iba pa. Si Nicole ay malamang na sinusundan lamang ni Logan. Kung hindi, hindi siya makakakuha ng maling kotse. Ito ay kapalaran. Humigop si Nicole ng kape. Habang nilamon niya ang mainit na likido, ang init ay agad na kumalat sa kanyang mga paa, na ginagawa siyang pakiramdam na ang kanyang buong katawan ay nabuhay.
Yamang hindi sinabi ni Eric ang anumang bagay na labis at sila ay mga kasosyo sa negosyo, natural na siya ay gagawa ng mga bagay na masyadong matigas. Si Nicole ay ngumiti ng magalang at natanto. Ang iba ay dumating ng mas maaga. Si Logan at ako ay naantala sa pamamagitan ng trabaho hanggang ngayon. Pagkatapos ng isang pagpos, nagsalita ulit siya. Salamat sa paghahatid sa akin, Ginoong Ferguson. Malalim ang tingin ni Eric. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay umiikot, ngunit wala siyang sinabi at tumingin sa kabilang direksyon. Nakahinga si Nicole. Pakiramdam niya ay kakaiba si Eric na parang siya ay naging ibang tao. Siguro bumalik lang siya sa taong orihinal niya. Mabuti ito. Pinalayas niya siya sa kanyang mundo. Tahimik ang sasakyan sa loob ng 15 minuto. Huminto ang sasakyan sa Kapitolyo. Malapit na lumabas si Nicole nang hindi nagsasabi ng isang salita, ngunit tumawag si Eric sa kanya. Magkaroon tayo ng hapunan. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Nasa isang paglalakbay ako sa negosyo, kaya abala ako. Paumanhin. Hindi nagpatuloy si Eric na magsalita at tumahimik. Ang panginginig sa paligid niya ay medyo mabigat. Si Mitchell ay natural na nagkaroon ng self-awareness ng pagiging isang katulong. Si Miss Stanton ay isang iginagalang na tao, kaya paano niya ito hayaang buksan ang pinto mismo? Agad siyang bumaba palabas ng sasakyan at pumunta sa kabilang linya upang buksan ang pintuan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng bubong, maalalahanin at maingat sa lahat ng paraan. Mag-ingat ka, Miss Stanton. Ngumiti si Nicole at yumuko upang mabilis na makalabas ng kotse. Kahit na may mataas na takong, hindi ito nakakaapekto sa kanyang nakabold at natural na kagandahan. Salamat, Mitchell. Palm. Tumanggo si Mitchell ng labis na magalang at pinanood ang paglalakad niya sa gusali. Isinara lamang niya ang pintuan ng kotse matapos niyang makita si Logan, na matagal nang naghihintay doon. Ang kliyente sa loob ng kotse sa wakas ay hindi maiwasang magtanong, Ginoong Ferguson, ang ginang na iyon ngayon ay. Ang mga labi ni Eric ay tinikom, at ang kanyang tono ay malamig at nalulumbay. Ang dating asawa ko. Ang ekspresyon ng kliyente ay nagbago ng ilang beses. Wala na siyang gusto kaysa kumagat sa kanyang sariling dila. Oh, anong isang matikas na babae. Wala siyang alam tungkol sa kasaysayan ng relasyon ni Eric, ngunit tinitingnan ang paraan ng pakikipag-ugnay sa dalawang ito, alam niya na hindi sila nakakasama. Pangulo, babalik ba tayo sa hotel ngayon para sa pulong? Sumakay si Mitchell sa kotse at kinuha ang kanyang telepono na nagsasabi sa mga tao na iset up ang kagamitan. Kung maayos ang lahat, darating sila sa lokasyon sa 10 minuto. Bilang isang kwalipikadong katulong, kailangang kontrolin ni Mitchell kahit na ang oras na ginugol sa kalsada. Tumangala si Eric. Ang kanyang madilim na titig ay sumiksik kay Mitchell ng isang napakagandang sulyap. Pamilyar ka pa ba sa kanya? Nagyelo ang paggalaw ni Mitchell. Alam niya kaagad kung sino ang tinutukoy ni Eric. Hindi, Pangulo. Ang pagsasalita ng labis ay tataas lamang ang mga pagkakataon sa kanya na nagsasabi ng mali. Kaya, mas mahusay na hindi sabihin ang anumang bagay sa unang lugar. Ang dahilan kung bakit ang pag-uugali ni Nicole kay Mitchell ay mainit pa rin ay hindi nakakasakit o nanalo si Mitchell noong siya ay mangangaso at mababa sa nakaraan. Gayunpaman, hindi masabi ni Mitchell iyon ng direkta. Ito ay lamang ang pokang ng mga sugat ni Eric. Si Eric ay hindi nagpatuloy na magsalita at simpleng sumulyap sa driver. Naunawaan ng driver kung ano ang gusto niya at agad na sinimulan ang kotse upang magmaneho pabalik. Sa loob ng Kapitolyo. Sa sandaling pumasok si Nicole, ang lamig mula sa labas ay napatay. Ito ay mas mainit. Naghihintay si Logan sa pintuan hanggang sa halos magyelo siya. Dinilaan niya ang kumot na hiniram niya mula sa harap ng desk sa katawan ni Nicole na may ilang mapagpakumbabang pagkakasala. Sigurado ka ba, Pangulo? Kabanata 1205. Serbisyo ng massage. Nakaramdam ng kasalanan si Logan. Kung inayos niya ito ng maayos, hindi na makarating si Nicole sa kotse ni Eric. Umiling-iling si Nicole at naglakad na may malamig na mukha. Malakas pa rin ang presensya niya. Kailan ka dumating? Mas mabilis kang dumating kaysa sa akin. Sinabi ni Logan, binayaran ko pa ang driver at sinabi sa kanya na kumuha ng isang shortcut. Pinakawalan ni Nicole ang isang malabong, ma'am, at wala nang sinabi. Ang gitnang sahig ng gusali ay nakalaan para sa isang hotel na hindi bukas sa publiko.
Ito ay isang pribadong puwang na ang mga piling tao lamang na nagtrabaho dito ay maaaring magreserba ng maaga. Kinuha ni Logan ang card at binuksan ang pintuan ng silid para sa kanya. Ang suite ng Pangulo ay nilagyan ng malubhang at kasing init ng tagsibol. Sa sandaling pumasok si Nicole, naramdaman niya ang mainit at mabangong hangin. Mayroong isang napakanakaistilong furry place sa gitna ng sala, at ang kahoy na panggatong sa loob ay maliwanag na nasusunog. Nagustuhan ni Nicole ang pakiramdam na ito. Ibinagsak niya ang bag sa kanyang kamay at lumakad, nakaupo sa recliner sa gilid at nakaka-relax ang buong katawan niya. Madaling dinala ni Logan ang kanyang mga gamit sa silid. Nang lumabas siya, tumingin siya sa schedule. Pangulo, ang pagbaril ay naka-schedule para bukas ng umaga. Nakipag-ugnay sa amin ng maaga si Naomi at sinabi na darating siya sa hotel sa loob ng 2 oras. Tumugon si Nicole, na nagpapahiwatig na narinig niya ito. Tinanong ni Logan, dapat ba akong mag-ayos para sa hapunan kasama si Naomi at ang mga tao mula sa magazine ng VJ ngayong gabi? Binuksan ni Nicole ang kanyang mga mata at huminto. Hanapin mo ako ng isang masahista. Gusto kong magkaroon ng masahe pagkatapos maligo mamaya. Hindi nagsalita si Logan. Nag-isip sandali si Nicole at pagkatapos ay nagsalita. Maghintay na dumating si Naomi bago mag-ayos ng anupaman. Hindi na kailangang ayusin ang hapunan kasama si Sully. Sa pag-uugali ni Naomi, hindi niya ito magugustuhan. Sinabi ni Logan, naiintindihan, makakakuha ako ng tama dito. Inihayag ni Nicole ang kanyang kamay, squinted, at humiga muli. Sa loob ng ilang minuto, tumayo siya at nagpunta upang maligo. Nagbabad siya sa isang bulaklak na paliguan ng petal para sa kalahating oras bago magbago sa mainit na damit at lumabas upang magsinungaling muli sa pamamagitan ng furry place. Ang isang buhay ng simpleng pagnanasa sa paligid ay napakahusay. Mas mabuti pa kung hindi niya kailangang magtrabaho. Bago siya malubog sa kanyang mga saloobin, may kumatok sa pintuan. Sinabi ni Nicole, halika. Bago masabi ni Logan, si Naomi, na nakasuot ng mabibigat na pampaganda, ay nagtulak sa kanya at lumakad, nagmamadali kay Nicole. Mahal, napakatagal na. Ang malakas na pabango ni Naomi ay halos choke kay Nicole. Si Nicole ay nagpupumilit upang makatakas sa masigasig na yakap at nakita si Naomi na nakasuot ng isang bikini na ganap na nagpahayag ng kanyang kaakit-akit na figure. Hindi siya mukhang nagyayelo siya sa kamatayan. Hinawakan ni Nicole ang kanyang malamig na braso sa pagkabigla. Hindi ka ba malamig? Ang blonde na buhok ni Naomi ay may tuldok pa rin ng mga snowflake habang ngumiti siya. Siyempre hindi. Siya ay madamdamin tulad ng apoy. Tumawa si Nicole at nagmadali na natagpuan ang ilan sa kanyang mga damit upang ilagay sa kanya. Magmadali ka at isuot iyon. Kung alam ko, pipiliin ko na lang na mag-shoot sa Hawaii. Si Naomi ay halos isang pangalan ng sambahayan sa Liberty, at marami siyang tagahanga kahit sa media niya. Gayunpaman, huminto si Naomi sa industriya ng libangan matapos niyang makuha ang kanyang ika-6 na Oscar Award. Palagi siyang nasa landas ng paggastos ng pera. Tiningnan ni Naomi ang makapal na damit ni Nicole na naiinis at itinapon ito sa sofa. Pagkatapos, sumuko siya kay Nicole. Ang iyong estilo ay sobrang konserbatibo pa rin. Iyon ang dahilan kung bakit wala ka pang kasintahan. Kung matututo ka sa akin, magkakaroon ka ng ibang kasintahan araw-araw. Itinaas ni Nicole ang kanyang ulo sa pagkabigla. Ano ang narinig ko lang? Ngumiti si Naomi. Namula si Nicole. Walang maaaring lumampas sa iyo, Naomi. Ikaw ang pinakamahusay. Kabanata 12:06. Linangin ang damdamin. Binigyan siya ni Nicole ng isang hinlalaki. Nag-click si Naomi sa kanyang dila, umupo sa isang upuan, at casual na nag-drop ng isang kumot sa kanya. Mukha siyang casual na pa-sexy. Umupo siya roon at sinindihan ang isang sigarilyo, kumuha ng drug bago lumingon at tinanong si Nicole. Nakita ko ang isang larawan ng magandang batang iyon. Siya ba ang mayroon ka sa iyong mata? Samantala si Nicole, bago niya napagtanto na ang magandang batang lalaki na, tinutukoy, niya ay malamang na Harvey. Hindi, siya ay isang tagapagsalita ng imahe na malapit nang mag-sign in ang aming kumpanya. Hindi siya sikat sa nakaraan, kaya nais naming kuskusin ang ilan sa iyong internasyonal na katanyagan. Nag-choke si Naomi. Kaya't ganyan ito. Dahil hindi siya masamang tumingin, huwag mag-atubiling gawin ito. Nag-smile si Nicole,
Alam na hindi tumanggi si Naomi. Gayunpaman, kinuha niya pa rin ang kasunduan sa kontrata na inihanda niya ng matagal mula sa kanyang bag. Ito ay isang maliit na isla na binili ko kanina. Sinabi ko na sa isang tao na linisin ito. Hindi mo ba nais na magbakasyon? Pumunta doon at tulungan akong makita kung paano ang tanawin sa isla na iyon. Dahil ito ay isang pribadong isla, walang ibang makakapasok maliban kung nakuha nila ang pahintulot ni Nicole. Kinuha ito ni Naomi at hinalikan ang document sa kanyang kamay na mabangis. 20 taon ng paninirahan. Nicole, mas mapagbigay ka kaysa sa mga nakakainis na lalaki. Karaniwang binigyan siya ni Nicole ng isla. Walang gaanong pagkakaiba. Tumawa si Nicole at mahinahon na naupo sa gilid. Bukas ang pagbaril. Gusto mo bang makilala ang iyong kapareha sa gabi? Sinabi ni Naomi, syempre. Gusto kong linangin ng maaga ang mga damdamin. Gumawa si Nicole ng isang okay na kilos gamit ang kanyang kamay at tinawag si Harvey. Sinabi sa kanya na salubungin sila sa restaurant sa tuktok na palapag. Si Naomi ay hinikayat ni Nicole na magbago ng damit na may mas maraming tela. Hindi talaga nais ni Nicole na gumawa ng mga pamagat kasama si Naomi sa ganoong paraan. Pagdating nila sa restaurant sa tuktok na palapag, naghihintay na si Harvey doon, nakasandal sa upuan ng bintana. Ang snow ay bumagsak at nahulog sa labas. Si Harvey ay nakaupo sa madilim na ilaw at tiningnan ang bintana. Ang kanyang buong tao ay nakakabit sa isang layer ng isang hindi mailalarawan na melancholic na pakiramdam. Walang ibang mga panauhin sa restaurant. Dapat na naibok ni Logan ang restaurant para ngayong gabi. Si Naomi at Nicole ay tumayo sa pintuan sa pagkabigla habang tinitingnan nila ang direksyon ni Harvey. Tila alinman sa kanila ay maaaring makagambala sa kanya habang hinahangaan niya ang nyebe. Ang ganitong uri ng kagandahan ay labis na marupok. Gayunpaman, napansin ng waiter sa tabi niya ang pagdating ng dalawang kababaihan at lumakad upang magtanong. Kumusta? May reserbasyon ka ba? Ngumiti si Nicole. Oo, naghihintay siya doon. Hinawakan niya ang braso ni Naomi at lumakad. Narinig ni Harvey ang kanilang mga yapak, umikot, at tumayo, tumanggo ng bahagya. Miss Stanton. Tumanggo si Nicole at itinuro kay Naomi sa likuran niya. Dapat mong malaman kung sino ito. Siya ay Naomi. Tumanggo si Harvey. Siyempre ginagawa ko. Siya ay isang international superstar. Pinahaba niya ang kanyang kamay, at inalog ito ni Naomi. Kapag sinubukan niyang ibalik, hindi pinakawalan ni Naomi. Itinaas ni Naomi ang kanyang mga browser. Kilala mo lang ako. Hindi mo rin ako gusto. Isang bakas ng awkwardness ang sumabog sa mukha ni Harvey. Siyempre ginagawa ko. Walang taong hindi ka gusto. Kung gayon ano ang gusto mo sa akin. Sa paghuhusga sa pamamagitan ng kanyang nakagagalit na manner, si Naomi ay nakita na nakakuha ng gusto kay Harvey. Ang kanyang pag-uugali ay sinasadya na mapang-akit. Napabuntong hininga si Nicole na walang magawa at naglakad papunta sa gilid upang umupo. Naomi, huwag takutin siya. Si Naomi ay labis na nagpakawala sa kanyang kamay at hindi maiwasang tumawa. Medyo walang siyang kasalanan. Ibinaba ni Harvey ang kanyang ulo upang itago ang kanyang ekspresyon. Pinaihit ni Nicole ang kanyang mga mata. Isang kasintahan sa isang araw. Ang kanyang dating ugali ay kumikilos ulit. Kabanata 1207. Hindi na babalik. Umubo si Nicole. Harvey, isang magandang pagkakataon para sa iyo upang makatrabaho si Naomi sa oras na ito. Dapat mong malaman na hindi karaniwang tinatanggap ni Naomi ang mga takip ng magazine. Kailangan mong matuto ng higit pa sa kanya. Tumanggo si Harvey. Oo, gagawin ko. Ang pagkain ay medyo maayos, ngunit ang hindi komportable na tao ay marahil si Harvey. Itinapon ni Naomi ang isang paksa ng sideline paminsan-minsan na hindi niya mahuli, nakakagulat sa kanya. Matutulungan lamang siya ni Nicole mula sa gilid at ilihis ang paksa. Pagkatapos ng hapunan, ibinalik ni Nicole si Naomi sa kanyang silid. Orihinal na nais ni Nicole na manatili kay Naomi dahil napakaraming pag-uusapan. Gayunpaman, tumanggi si Naomi ng tame time. Madali para sa mga tao na hindi maunawaan kung ang dalawang kababaihan ay magkasama. Ang aking persona ay hindi kasama ang paglabas ng aparador. Sinabi ni Nicole, hindi ba mauunawaan ng mga tao kung ang isang lalaki at babae ay manatiling magkasama din? Bakit siya sobrang abnormal?
Naisip ni Nicole. Gayunpaman, iginiit ni Naomi na mag-book si Nicole ng isa pang silid para sa kanya. Bumalik sa silid, nakatanggap si Nicole ng isang tawag mula kay Clayton. Okay ba si Lil Michael? Nagkaroon ba siya ng problema? Nag-shock si Clayton. Kailangan ko bang pumunta sa kanyang paaralan kung wala siyang problema? Ito ay normal para sa mga bata na maging makulat. Tiningnan ni Nicole ang mga apoy sa furry place at inihambing ito sa pagdidilig ng nyebe sa labas. Ito ay naging komportable. Sinabi ni Clayton, normal. Hindi pa ako nakarinig ang isang bata na mas bata sa 8 taong gulang na pinasabog ang kanyang paaralan. Nanlaki ang eaves ni Nicole sa pagkabigla. Pinutok niya ang kanyang paaralan. Lil Michael. Ang tono ni Clayton ay may tinge na pinigilan ang galit. Nakolekta niya ang mga kemikal at materyales sa paaralan at iginiit ang paggawa ng mga eksperimento sa kanyang mga kamag-aral. Sinubukan din niyang pag-aralan ang istruktura ng mga dingding. Bilang isang resulta, pumutok siya ng isang butas sa pader ng laboratorio at 2 silid ang gumuho. Nabigla si Nicole na wala siyang masabi. Kung gayon, may nasaktan. Nginatngat ni Clayton ang kanyang ngipin. Wala. Hiniling niya sa lahat na umalis sa lab bago iyon at tinawag pa ang punong guro. Ang buong paaralan ay nagtipon sa paligid niya upang makita ang kanyang eksperimento. Agad na naramdaman ni Nicole na hindi niya maisip na nagbanta, Lil Michael, sa buong pananaw ng lahat, pumutok ang silid. Iyon. Huminga ng malalim si Clayton. Pumunta lang ako doon upang pag-usapan ang tungkol sa kabayaran. Kailangan kong mangako na i-refurbish ang lab at magbigay ng isang silid aklatan bago sumang-ayon ang punong guro na ipagpatuloy si Michael ang kanyang pag-aaral doon. Tumanggo si Nicole. Ang paaralang ito ay mahal na sa taunang matrikula na $800,000. Ang mga pasilidad ng gusali ay karaniwang binabayaran ng mga magulang. Para sa kanilang mga anak na makakuha ng isang mahusay na edukasyon, ang mga tao ay hindi nagmamalasakit sa pera na ginamit para sa isang bagong gusali. Gayunpaman, gumawa ng gulo si Lil Michael, kaya kinailangan ni Clayton na mag-fork out ng maraming pera upang malutas ang mga bagay. Isang nakakabahalang bata. Mabuti na walang mapanganib na nangyari. Ang paggastos ng pera upang malutas ang problema ay ang pinakamahusay na paraan. Kalimutan ito. Kumpara sa mga regalong ibinigay niya sa akin, ang halagang ito ay wala. Pagkatapos ng lahat, ayon sa karakter ni Lil Michael, ang pagkuha ng isang maliit na bilang ng mga diamante at mga koleksyon ng ginto ay itinuturing na napigilan. Hindi mapigilan ni Clayton na ngumiti. Napaka-open-minded mo. Ito ay sapat na mabuti na walang nangyari. Mabuti. Nasa paaralan pa ba siya? Kinuha mo ba siya at guminhawa siya? Inisip ni Nicole na ang pangyayaring ito ay natakot si Michael. Pagkatapos ng lahat, ang media niya ay walang parehong pang-akademikong kapaligiran bilang kalayaan. Kung nangyari ito sa kalayaan, ang kanyang pagkilos ay maaaring ituring na pragmatiko. Gayunpaman, sa media niya, nangangahulugan lamang ito na mayroon siyang makati na mga kamay na kailangang talunin upang gumaling. Tumawa si Clayton sa galit. Aliwin siya. Tumanggi siyang bumalik sa akin, kaya nanatili siya sa hotel kasama ang dalaga at bodyguard ngayon. Kabanata 1208. Isaak welcome party. Pinuna ni Clayton ang kanyang anak sa labis na pagkagalit. Plano rin niyang bumalik sa paaralan bukas. Ang pangyayaring ito ay hindi siya traumatized. Sa halip, pinalalaki niya ito sa katanyagan sa paaralan. Anong uri ng panlasa ang mayroon ang mga bata sa mga araw na ito? Tumawa si Nicole at huminga ng buntong hininga. Nakahinga siya. Si Michael ay palaging malikot, ngunit dapat niyang malaman kung ano ang ginagawa niya. Kung hindi niya hihilingin sa lahat na umalis ng maaga. Sinabi ni Nicole ng ilang mga salita upang baguhin ang paksa upang itigil ni Clayton ang tungkol kay Lil Michael. Ang pagpapaalam kay Michael ay lumaki ng carefree ay hindi isang masamang bagay. Biglang naalala ni Clayton ang isang bagay. Nakilala ko ang isang kapareha ngayon at narinig ko rin si Eric sa Liberty. Hindi kayo mangyayari magkasama, di ba? Nag-iingat si Clayton. Bagaman pinapaboran ngayon ni Nicole si Clayton, tinitigan ni Eric si Nicole at naghihintay ng kanyang pagkakataon, kaya si Clayton ay kailangang maging mas maingat. Tumahimik si Nicole. Nakita ko na siya. Casual na sinabi niya kay Clayton kung paano siya nakarating sa maling kotse ngayon.
Si Clayton ay tahimik sa loob ng ilang segundo. Dapat ay sumama na ako. Ito ay ang lahat ng kasalanan ni Troublemaker Michael. At pagkatapos, tanong ni Clayton. Kung gayon wala. Pagkatapos ay nag-dinner ako kasama sina Naomi at Harvey, at tumawag ka nang bumalik ako. Namula si Nicole. Alam ni Clayton na hindi siya magsisinungaling, ngunit siya ay nagtataka. Wala bang sinubukan si Eric? Iyon ay hindi tulad ng estilo at pamamaraan ni Eric. Siguro alam niya na wala siya sa swerte. Alam ni Ginoong Ferguson ang kanyang mga hangganan. Sumimangot si Nicole, hindi nais na pag-usapan si Eric. Nga pala. Malapit na lang sabihin ni Nicole kay Clayton tungkol sa saloobin ni Naomi kay Harvey nang may kumatok sa pintuan. Akala niya ito ay si Logan na naghahatid ng isang bagay, kaya binuksan niya ang pintuan habang nasa telepono pa rin siya kasama si Clayton. Sakto habang binuksan niya ang pintuan, lumubog ang boses at naging mas malamig. Ikaw na naman. Malamig ang tingin niya habang tinitingnan niya ang tao sa labas ng pintuan. Tila nadarama ni Clayton na may mali sa telepono. Ang kanyang tinig ay agad na nalubog sa isang pahiwatig ng pag-igting. Sino ito, Nicole? Bago makapagsalita si Nicole, kinuha ng lalaki ang telepono sa kanyang kamay. Siya ay sumisigaw. Ako ito, Isaac. Pagkatapos, ibinalik niya ang telepono kay Nicole. Tiningnan siya ni Isaac na may ngiti, hindi nagmamalasakit na alam ni Clayton na nandoon siya. Sa kanyang turf, maaaring gawin ni Isaac ang nais niya. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono, ang mga sulok ng kanyang mga labi ay dumulas ng bahagya. Alerto ang mga mata niya. Ginoong Sloan, ano ang nagdadala sa iyo dito? Hindi sana binuksan ni Nicole ang pintuan kung alam niya na ito ay si Isaac. Sa impluwensya ng pamilyang Sloan sa Liberty, malamang na nahawakan siya ni Isaac kung nasaan siya sa sandaling bumaba siya sa eroplano. Masyado siyang walang pag-iingat. Tiningnan ni Isaac si Nicole na may isang malungkot na ngiti at nakasandal sa frame ng pintuan nang hindi sinasadya. Miss Stanton, matandang kaibigan tayo, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka sa Liberty? Bibigyan kita ng isang maligayang pagdiriwang. Sa sandaling lumapit si Isaac, naamoy ni Nicole ang baho ng alkohol sa kanyang katawan. Dapat ay lasing siya bago dumating. Pinigilan ni Nicole ang pagduduwal na pakiramdam na tumaas sa kanyang puso. Tumangala siya at sinabing perfunctorily, hindi na kailangan iyon. Narito ako sa isang paglalakbay sa negosyo, hindi upang makibalita sa mga kaibigan. Shackled si Isaac. Negosyo sa paglalakbay. Mabuti iyon. Wala kang oras para sa anupaman, ngunit dapat kang magkaroon ng oras upang magkaroon ng isang baso ng alak kasama ko, di ba ngayon? Natagpuan ko ang ilang mga kaibigan na namamatay upang matugunan ang maalamat na si Nicole Stanton. Nais nilang makita kung anong uri ng tao ang gumawa ng bastos na Clayton. Sa pagbanggit ng pangalan ni Clayton, isang malakas na puot ang malinaw na sumabog sa mga mata ni Isaac. Kabanata 1209. Sinasabi mo sa akin na mawala. Si Nicole ay alam niya mula sa simula na si Isaac ay may malisyosong hangarin. Si Isaac ang lehitimong tagapagmana sa Sloan family. Bagaman ang kanyang pagkakakilanlan ay medyo lihim, mas marami siyang bukas kaysa kay Clayton. Lumaki siya ng isang gintong kutsara at nakakuha ng anumang nais niya. Gayunpaman, nang pumunta si Isaac sa Medianya, ang babaeng kinuha niya upang tumingin sa kanya at pinapaboran si Clayton. Si Clayton Sloan, isang iligal na bata na maaaring makita ang ilaw ng araw, na talagang nangahas na makulong at laruan sa kanya. Kinamumuhian ni Isaac si Clayton ng labis na nais niyang patayin siya ng buong puso. Bumalik sa Liberty, sumali si Isaac sa ilang mga kaibigan upang magtakda ng isang bitag para kay Clayton, na iniisip na makakalungkot sila sa kapalaran ni Clayton sa pamamagitan ng hindi pagtanggal ng kanyang mga pag-aari. Gayunpaman, sa isang sulyap ng isang mata, pinaihit ni Clayton ang sitwasyon at gumawa ng isang bitag para sa kanila. Si Clayton ay lumabas na hindi nasaktan, ngunit ang lahat kay Isaac at ang kanyang mga kaibigan ay sumangga sa magdamag. Bagaman wala ito sa pamilyang Sloan, maraming mga shareholders ng Sloan Corporation ang nagsimulang lumago na hindi nasisiyahan at hindi mapagkakatiwalaan kay Isaac dahil sa bagay na ito. Hindi rin maisip ni Isaac na ang bitag ng negosyo. Ang ilan sa mga kaibigan ni Isaac ay nakaranas ng matinding pagkalugi, at dalawa ay agad na nagpahayag ng pagkalugi.
Nagpunta sila kay Isaac para sa kanya upang linisin ang gulo, kaya maaari lamang si Isaac ang sakit at kumuha ng kanyang sariling pera upang mailigtas sila. Sa oras na iyon, ang ulo ni Isaac ay nasasaktan tuwing segundo dahil sa pera. Ito ay walang katumbas na pagpapahirap at pagkabagot. Nang marinig ni Isaac na dumating si Nicole, hindi na niya mapigilan ang kanyang madilim na kaisipan. Uminom siya kasama ang kanyang mga kaibigan at lumapit habang siya ay lasing. Tumayo roon si Nicole, tinitingnan si Isaac na may malinaw at malamig na titig. Ang kanyang mga mata ay nagdala ng isang disdain na hindi maaaring maitago, at ang titig na iyon ay ganap na tinusok ang pagpapahalaga sa sarili ni Isaac. Tumayo si Isaac ng diretso at inilaan upang itulak ang pintuan. Sa ilalim ng impluwensya ng alkohol, wala nang pakialam si Isaac. O baka gusto mo akong bigyan ka ng isang solo na malugod na pagdiriwang, Miss Stanton? Paano ang tungkol sa iyong silid? Wala ring isip si Isaac. Matagal na niyang nais na matikman kung ano ang kagaya ng babaeng ito. Gayunpaman, bago siya makapasok, hinaranggan ni Nicole ang pintuan na binuksan niya. Si Nicole ay bihis na bihis at mukhang medyo tamad. Gayunpaman, ang hangin sa paligid niya ay hindi nakakaramdam ng casual. Ang kanyang mga mata ay nagdala ng ilang mga pahiwatig ng lamig. Abala ako. Umalis ka. Si Nicole ay alam niya na si Isaac ay narito upang magdulot ng problema at wala sa kalagayan na magalang sa kanya. Hindi na kailangan iyon. Ang mga mata ni Isaac ay bumukas ng malapad, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang kumurot. Sinasabi mo sa akin na umalis. Nicole Stanton, makuha ito ng diretso. Wala si Clayton, at ito ang aking teritoryo. Hawak pa rin ni Nicole ang telepono, kaya maririnig ni Clayton ang malinaw na mga salita ni Isaac. Sa pamamagitan ng telepono, nadama ni Clayton ang kanyang pagsulong ng dugo. Gusto niyang pumatay ng isang tao. Pinigilan ni Clayton ang kanyang panloob na gulat at nagpunta upang makakuha ng isang ekstrang telepono upang tawagan ang isang tao habang nakapapawi si Nicole ng sabay. Hindi mahalaga kung maririnig niya siya o hindi. Nicole, huwag kang matakot. Huwag mo rin siyang pukawin. Siya ang tipo ng tao na gagawa ng anuman. Malinaw na narinig ng lahat ang mga salitang iyon. Walang ekspresyon si Nicole, ngunit tumawa si Isaac. Tumawa ng walang ingat si Isaac. Tila ang bastos na iyon ay nakakaintindi sa akin. Nasa teritoryo ka, ngunit sinusubukan mo pa ring kumilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ko. Gumising ka, Nicole Stanton. Tumingin si Nicole kay Isaac na may malamig na titig. Isaac, maaari kang magpanggap na walang nangyari kung makawala ka sa aking paningin ngayon. Ngunit kung ataw mo, hindi ka makakapagpapatakbo ng palayo kahit na gusto mo na mamaya. Nakainom si Isaac at biglang tumawa. Dumating ako rito upang tanggapin ka. Paano ako mag-iiwan ng walang ginagawa? Dahil gusto ni Clayton na makinig sa telepono ng labis, huwag mag-hang up at hayaan mo lang siyang makinig. Hayaan siyang marinig niya kung gaano kalaking kasiyahan ang magkakaroon tayo. Kabanata 12:10. Dalawang pagpipilian. Sinipa muli ni Isaac ang bukas na pintuan habang nagsalita siya. Sa oras na ito, hindi sinasadya ni Nicole na hadlangan siya. Bumukas ang pinto. Ang mga kasangkapan sa loob ay nasa buong pagtingin. Si Isaac ay lumakad ng matapang tulad ng siya ang may-ari ng lugar. Pakikinig sa mga paggalaw, tila napagtanto ni Clayton kung ano ang nangyayari at sumigaw sa galit. Isaac, ikaw. Kinuha ni Nicole ang telepono at nagsalita sa isang magaan na tono. Mabuti, Clayton. Huwag kang mag-alala. Hahawakan ko ito. Hindi ko alam ang mga batas dito sa Liberty, kaya huwag tumawag sa pulisya. Ang pulisya sa Liberty ay ang pinakamasalimuot. Maaari pa silang maglagay ng singil sa kanya kung natatakot sila sa pagkakakilanlan ni Isaac. Hindi siya tatawag sa pulisya, baka magdulot ito ng mas maraming problema. Pagkatapos, binaba niya ang tawag. Malumanay na isinara ni Nicole ang pintuan sa likuran niya. Malamig ang kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Walang kaunting pahiwatig ng gulat sa kanyang mukha. Si Isaac ay casual na pinakawalan ang kanyang kwelyo at hindi natalo ang unang dalawang pagpisil. Inihayag niya ang kanyang mahusay na tinukoy na kalamnan, ngunit si Nicole ay nakaramdam lamang ng kasuklam-suklam nang tumingin sa kanya. Tumingin siya sa malayo at pumunta sa gabinete ng alak upang ibuhos ang ilang alak.
Ang kanyang tono ay casual na parang hinihiling niya sa casual, may nakakaalam na narito ka, Ginoong Sloan. Inisip ni Isaac na nagkasundo si Nicole. Nagdala lamang siya ng isang katulong nang siya ay dumating at hindi rin nagdala ng isang bodyguard. Kung hindi man, paano siya papayagan ni Nicole sa silid? Bagaman hindi na ito hamon, nagustuhan ni Isaac ang mga matalinong kababaihan. Ngumiti si Isaac, at ang kanyang mga mata ay sukat pataas at pababa ng Maisland na figure ni Nicole nang walang pagpigil. Para bang nakikita niya ang kanyang damit. Siyempre, dumating ako rito sa kalahati ng isang session ng pag-inom kasama ang aking mga kaibigan. Nais kong dalhin ka, ngunit dahil interesado ka, maaari kaming pumunta bukas sa halip. Ngumiti si Nicole at hinawakan ang isang buong baso ng alak, ibigay ito kay Isaac. Bahagyang sumimangot si Isaac. Mabuti kung hindi ka maglakas loob na uminom. Ito ang nagpukaw kay Isaac. Tumagilid si Isaac sa kanyang ulo at binagsak ito nang walang salita. Ang pamumula sa kanyang mga mata ay naging mas matindi, at ang kanyang mukha ay na-flush ng pagkalasing. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata. Alam ba ng iyong mga kaibigan kung saan ako nanatili? Hindi sila darating at makagambala sa atin, di ba? Tumawa si Isaac. Siyempre, hindi nila alam. Paano ko sila papayagan at masira ang ating kasiyahan? Si Nicole ay nagsuot ng isang puting niniting na damit. Ito ang pinakabagong modelo, at ginawa nitong tamad at malamig. Bigla siyang ngumiti sa kanyang mga salita. Ang kanyang ngiti ay makabuluhan. Tumingin si Isaac sa kanyang masungit. Ang mas nakita niya sa kanya, mas gusto niyang tikman siya. Ang nasabing mabuting babae ay naz-ayang kay Clayton. Kung ito ay background, hitsura, o kakayahan, naisip ni Isaac na maaari lamang siyang tumugma sa kanya. Tulad ng naisip niya na, naramdaman niya ang kanyang puso na hindi matiis. Hindi na niya mapigilan at tumayo, nais na sunggaban siya at bumaba sa negosyo. Gayunpaman, biglang dodged si Nicole, mabilis na gumagalaw. Ang mga mata ni Isaac ay medyo malamig, na iniisip na siya ay walang taktika. Nagdilim ang ekspresyon niya. Nicole, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ice strip mo. O ice strip ko. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Strip ka. Si Isaac ay casual na tinanggal ang kanyang shirt, na inihayag ang kanyang manipis na itaas na katawan. Ipinagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang kaakit-akit na figure. Tulad ng nakikita mo. Si Nicole ay sobrang naiinis. Ang sinumang tao na nakita ko ay daan-daang beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Malinaw siyang nakatingin sa kanya. Ang ekspresyon ni Isaac ay ganap na nalubog. Humakbang siya. Wala kang magagawa kahit hindi ka nasiyahan. Hindi ka pa makakapagpatakbo ngayon. Nakakulong ang labi ni Nicole. Tulad ng kanyang kamay na malapit na hawakan siya, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagdilim, at naabot niya at fiercely twist ang kanyang braso. Kabanata 12:11. Huli na upang matakot. May isang pag-click sa braso ni Isaac ay na-dislocate. Ang mukha ni Isaac ay agad na humina at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ikaw. Gaano ka manggauhas? Bago matapos ni Isaac ang pangungusap na iyon, sinampal siya ni Nicole. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang palm print sa mukha ni Isaac ay labis na halata. Ang kanyang pisngi ay pula at namamaga na may isang guhitan ng dugo. Ito ay mula sa angular diamond ring ni Nicole. Tahimik niyang pinahihit ang brilyante ng mas maaga. Kaya, kapag sinampal niya ito, biglang lumitaw ang dugo sa mukha ni Isaac. Natigilan si Isaac sa isang sandali sa pamamagitan ng nasusunog na gasgas. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nanigas habang ang galit ay agad na sumulong sa kanyang puso. Paano mo ako tinamaan? Ito ay isang dislocate na braso, kaya hindi ito natatakot sa kanya. Siya ay isang ganap na lamang. Takot ba siya sa isang marupok na babae? Tumawid si Nicole sa kanyang mga braso, ibinaba ang kanyang mga mata, at kulubot ang kanyang mga labi. Ikaw ang dumating sa aking pintuan. Kahit napapatayin kita ngayon, walang makakaalam. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Nicole, hinawakan ang sutla na scarf na siya ay casual na itinapon sa sofa ng mas maaga, at pinilipat ito sa isang lubad. Sa sandaling iyon, talagang nagyelo si Isaac sa lugar. Si Nicole ay walang normal na reaksyon ng babae matapos na banta. Tumahimik siya at hindi sinasadyang umatras siya, ngunit naharang siya ng sofa sa likuran niya.
Ang susunod na segundo, sinipa siya ni Nicole ng Bard sa dibdib. Nadama ni Isaac ang kanyang buong katawan na lumipad pa atras, at tinamaan niya ang gilid ng gabinete. Ang mga kalalakihan ay ipinanganak na may likas na kalamangan sa lakas, ngunit hindi niya may-play ang kalamangan sa kanya sa sandaling iyon. Bigla, may sabik na kumatok sa labas ng pinto. Miss Stanton. Nandyan ka ba? Miss Stanton, ayos ka lang. Buksan ang pintuan. Mayroon bang tao sa loob? Ang mga kagyat na tinig mula sa labas ay ginawang bahagya ang dalawang tao sa loob ng silid. Mukhang natagpuan ni Clayton ang mga pagpapalakas, hindi lamang tinawag niya si Logan, ngunit mayroon ding ibang mga tao. Gayunpaman, walang balak si Nicole na buksan ang pintuan. Ilang mga hakbang siya at humakbang sa talam ng balikat ni Isaac hanggang sa narinig niya ang tunog ng talam ng kanyang balikat. Hindi na mapigilan ni Isaac at sumigaw. Inisip ng mga tao sa labas na may nangyari kay Nicole, kaya't ang kanilang pagsigaw ay naging kahit na galit na galit. Narinig ni Nicole ang boses na kalmado ni Logan. Kunin ang ekstrang susi at limasin ang itaas at mas mababang sahig. Huwag payagan ang sino mang lumapit. Oo. May nagmadali na umalis. Ngumiti si Nicole. Ang kanyang tingin ay malahalimaw, dalisay, at maliwanag. Mainit ang ilaw sa loob ng silid. Nasusunog pa rin ang furry place, at nag-snow pa rin sa labas. Ito ay tahimik. Hindi nakinig si Nicole sa sinasabi ng mga tao sa labas. Gusto lang niyang mapupuksa ang tao sa harap niya. Tumahimik si Nicole sa kanyang telepono, kaya natural, hindi niya nakita ang kumikislap na ID ng tumatawag sa screen. Ang susunod na segundo. Biglang yumuko si Nicole at ibinalot ang sutla na scarf sa kanyang kamay sa paligid ng kanyang leeg, dahan-daang higpitin ito. Sa wakas ay nadama ni Isaac. Malinaw niyang maramdaman na hindi lamang niya nais na talunin siya upang mapawi ang kanyang galit. Gusto niyang patayin siya. Sapat na, napakadali nitong lihim na pumatay ng isang tao sa kalayaan. Sino ang matakot sa isang tao na may kaunting background? Inisip ni Isaac na mayroon siyang isang pagkakataon mula nang dumating si Nicole dito. Gayunpaman, ang kanyang pagkakataon din ang kanyang pagkakataon. Isaac, hindi ba huli na matakot ngayon? Ang tinig ni Nicole ay ethereal at malinaw, na may isang regal na lamig. Si Isaac ay coward. Biglang hinigpitin ang mga kamay ni Nicole, at kinaladkad siya sa balkonahe. Kabanata 12:12. Brink ng kamatayan. Si Isaac ay kinaladkad na parang manok. Wala siyang lakas upang pigilan. Bigla niyang naramdaman na siya ay hindi kapani-pani, walang maswerteng kung pinamamahalaang niya upang mabuhay ngayong gabi. Nang ikulong ni Clayton si Isaac noong nakaraan, nais lamang ni Clayton na gilangin ang dignidad ni Isaac at lumakad sa kanya. Gayunpaman, nais ni Nicole na patayin siya. Ang babaeng ito ay higit na walang awa kaysa kay Clayton. Ang mukha ni Isaac ay naging asol habang nagsimula siyang magpumilit na huminga. Gayunpaman, ang babae ay walang balak na tumigil. Sa sandaling binuksan ni Nicole ang pintuan ng balkonahe, ang malamig na hangin mula sa labas ay sumabog. Ang kaibahan sa pagitan nila ay masyadong halata. Si Isaac ay walang kamiseta, at ang malamig na hangin ay agad na tumagos sa kanyang mga buto. Biglang nagbukas ang pangunahing pintuan, at nagmamadali si Logan kasama ang iba. Agad silang nagyelo sa pagkabigla nang makita nila ang eksena. Sinipa ni Nicole si Isaac sa balkonahe. Lumipad si Isaac tulad ng isang piraso ng papel. Nahulog siya, ngunit hindi kumpleto. Iyon ay dahil ang sutla na scarf ay nakabitin pa rin sa balkonahe na rehas, at ang kabilang dulo ay nakatali sa leeg ni Isaac. Ang pagiging matalas sa mga mata ni Nicole sa sandaling iyon ay tila tumusok sa malamig na gabi. Lahat ay tumahimik. Ang malalakas na tinig ni Isaac ay sumigaw sa kahirapan, na nasnap ang lahat sa katotohanan. Gayunpaman, walang nang-ahas na tulungan siya. Nagbago ang mukha ni Logan. Lumakad siya at nakita ang malamig na Nicole na higpitin ang cardigan sa kanyang katawan na may walang ekspresyong mukha. Pangulo. Nalilito si Logan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Clayton ay labis na nababahala sa media niya na nais niyang lumipad kaagad. Tinawag niya si Logan at ang kanyang sariling mga kalalakihan, pagkatapos ay nagtipon ng higit sa 100 o higit pang mga bodyguard at mga kaibigan sa isang maikling panahon. Nandoon sila upang maprotektahan si Nicole.
Dumating sila ng mabilis hanggat maaari at naghanda upang maprotektahan ang isang mahina na babae. Gayunpaman, ang tao na nakalawit mula sa balkonahe ng rehas ay nahihirapan pa rin ng labis, na nagbubugbog sa takot. Ang katawan ni Isaac ay nakabitin mula sa 16 na palapag. Kung ang sutla na scarf ay napunit, mahuhulog siya sa kanyang kamatayan. Kung ang sutla na scarf ay hindi matibay, siya ay mabibigo sa kamatayan. Sa pag-iisip tungkol dito, binigyan din siya ni Nicole ng dalawang pagpipilian. Kakulangan sa kamatayan o mahulog sa kamatayan. Iyon ang mga pagpipilian ni Isaac. Tumingin si Nicole kay Isaac at pinapanood bilang kanyang lakas ng unti-unting hamina. Parang namamatay siya. Inilagay niya ang kanyang mga labi sa isang kalmado at binubuo ng ngiti. Ipapadala kita sa bahay mo, Isaac. Pagkatapos, ang kamalayan ni Isaac ay unti-unting lumabo. Wala siyang lakas upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang kawalan ng pag-asa ay agad na napuspos sa kanya. Nang makita na tumigil si Isaac sa pakikipaglaban, sa wakas ay sumingit si Nicole at tumingin kay Logan. Hilin mo siya. Tumanggo si Logan at agad na nagbeckon sa ibang mga kalalakihan, na dumating at madaling hinayla si Isaac pabalik sa balkonahe. Gayunpaman, mahina lamang ang paghinga ni Isaac. Para bang patay na siya. Pangulo, dapat ba natin siyang ipadala sa ospital? Tinitigan ni Nicole si Logan, at agad na naintindihan ni Logan na sinabi niya ang maling bagay. Gusto niyang patayin si Isaac, kaya bakit siya ipapadala sa ospital? Ito ay sapat na mabuti na hindi niya siya sinaksak. Ang pagpapadala kay Isaac sa ospital ay hindi kinakailangan. Ibinaba ni Logan ang kanyang ulo. May isang tao sa tabi niya na nag-squat sa tabi ni Isaac upang suriin ang kanyang paghinga. Humihinga pa rin siya. Ano ang gusto mong gawin, Miss Stanton? Ayaw ni Logan na makisali si Nicole sa mga bagay na ito. Kung nasangkot sila sa isang kaso ng pagpatay sa mas mababa sa kalahati ng isang araw pagkatapos makarating dito, ang paglilinis ay magiging labis na problema. Gayunpaman, hindi nagmamalasakit si Nicole. Sumulyap siya sa casual at nagsalita sa isang malamig na tono. Pumunta at alamin kung saan nakatira ang pamilyang Sloan at itinapon siya sa harap ng kanyang tahanan. Hindi mahalaga kung siya ay patay o buhay. Tumanggo agad si Logan. Naunawaan. Hindi na kailangan para sa mga tao ni Clayton na makialam dito. Hinawakan ito ni Logan sa mga taong dinala niya. Ang isang malaking pangkat ng mga tao ay umalis ng walang ingay. Para bang walang nangyari. Kabanata 12:13. Tumatakbo palayo. Si Logan ay may isang tao na tumayo at muling malinis ang silid ni Nicole. Natatakot siya na siya ay na-trauma at iminungkahi. Pangulo, bakit hindi ka lilipat ng ibang silid? O dapat ba tayong pumunta sa ibang hotel? Tinikom ni Nicole ang labi niya at tumayo. Hindi, matulog ako dito. Pumunta at mag-book ng flight. Aalis na muna tayo bukas ng umaga. Tumatakbo ba tayo? Subconsciously tinanong ni Logan. Matapos niyang tanungin, nais niyang kagatin ang kanyang dila. Ang kanyang tanong ay masyadong direkta. Mahinang tumawa si Nicole at hindi nagalit. Oo, syempre, kailangan nating tumakbo. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng pamilyang Sloan. Kung namatay si Isaac at nalaman nila na ginawa ito ni Nicole, magiging tulad ng pagkahagis ng sarili sa bitag. Ang mas maaga siyang umalis, mas mabuti. Huminga si Logan ng isang buntong hininga. Naramdaman din niya na mas mahusay na hindi manatiling mahaba sa lugar na ito. Pagkatapos, agad siyang nag-book ng flight. Nakipag-usap si Nicole kay Sully at iminungkahi na pumunta sa ibang lugar kasama si Naomi na mag-shoot, at handa siyang magdala ng lahat ng mga gastos. Para sa kapakanan ng pangwakas na resulta, ang magazine ng VJ ay natural na sumang-ayon, hindi sa banggitin na si Naomi ay orihinal na may problema sa lugar ng pagbaril. Sa huli, ang lokasyon ng pagbaril ay binago sa pribadong isla ni Nicole. Naghangsik Nicole ang telepono at nakaka-relax, upang malaman lamang na tinawag siya ni Clayton ng halos 100 beses. Dapat ay nag-aalala siya. Bago siya tumawag pabalik, ang telepono ay naiilawan muli. Agad na sumagot si Nicole. Hello. Sa wakas ay sinagot mo. Okay ka lang. Where's that bastos Isaac Sloan? Ang mga taong tinawag ko ay dumating sa lugar mo. Nagkaroon ng hindi nababagabag na pagkabalisa sa tono ni Clayton. Nag-init ang puso ni Nicole.
Ang kalupitan mula sa kanyang katawan ay tila nawala dahil sa ilang mga katanungan. Tumawa siya. Hindi ko alam kung aling tanong ang sasagutin muna. Pinabagal ni Clayton ng pababa at tinikom ang kanyang mga labi. Maghintay dyan. Lumipad ako kaagad sa iyo. Natigilan si Nicole, hindi mo na kailangang dumating. Nag-aalala ako tungkol sa iyo na andyan ka. Si Clayton ay talagang hindi na makapaghintay. Kailangan niyang pumunta ngayon at makita siya sa lalong madaling panahon. Narinig ni Nicole ang tunog ng isang makina ng kotse na nagsisimula, at isang pag-iisip ang sumulpot sa kanyang isipan. Pupunta ka na sa paliparan ngayon. Oo. Wala nang mga flight sa oras na ito ng gabi, kaya kumukuha ako ng isang pribadong jet. Malapit na rito. Bago matapos ni Clayton ang kanyang pangungusap, ginambala siya ni Nicole. Clayton, hindi mo talaga kailangan. Babalik ako sa nang madaling araw. Natigilan si Clayton. Ano? Plano kong manatili ng ilang araw, ngunit magiging mahirap na linisin kung may kasangkot sa kamatayan, kaya mas mahusay na bumalik ako sa lalong madaling panahon. Nakipag-ugnay na ako kay Sully at binago ang lokasyon ng pagbaril. Hindi ako sasali sa susunod na paglalakbay. Dahan-daang ang huminga si Clayton. Okay, sumasang-ayon ako. Pumayag si Nicole dahil hindi na kailangang tanggihan ang kahilingan na iyon. Hindi binigyan ni Clayton ang kaunting pansin sa ibig sabihin ni Nicole nang mayroong isang kamatayan na kasangkot. Ito ay hindi gaanong mahalaga. Maayos ang lahat hanggat ligtas si Nicole. Si Clayton ay hindi naghanggang sa natagpuan niya ang iba pang mga kagiliw-giliw na bagay na sasabihin sa kanya upang mapabuti ang pakiramdam niya. Ang mga tao sa Liberty ay tinawag na siya ng ilang beses. Tumawag ulit si Clayton. Bumalik ba kayong lahat? Ang mga kalalakihan na iyon ay ang kanyang personal na mga bodyguard na inupahan niya noong siya ay nasa kalayaan. Sinunod lamang nila ang kanyang mga utos. Hindi, Ginoong Sloan. Malapit pa rin kami. Huwag ka pa umalis. Si Miss Stanton ay aalis muna sa umaga. Maghintay hanggang sa makarating siya sa eroplano ng ligtas bago umalis. Naunawaan. Obligado ang bodyguard. Ano ang nangyari ngayong gabi? Hinaplos ni Clayton ang kanyang mga templo, nais malaman ang pangwakas na resulta. Kabanata 12:14. Sabihin sa kanya. Tumahimik ang bodyguard at nag-atubili ng ilang segundo bago sagutin ang mga katanungan ni Clayton. Nang itulak namin ang bukas na pinto, si Isaac ay nakabitin mula sa balkonahe at malapit ng mamatay. Hindi nila malaman kung bakit tinawag ni Clayton ang napakaraming sa kanila upang maprotektahan ang isang babae na madaling masaksak ang isang lalaki hanggang kamatayan. Ang mga kasanayan sa babaeng iyon ay malinaw na mas mahusay kaysa sa kanila. Bagaman hindi mukhang maraming karanasan si Nicole sa aktwal na labanan, ang kanyang mga galaw ay sinanay na propesyonal. Ito ay higit pa sa sapat upang makitungo sa isang mahina tulad ni Isaac. Natigilan sandali si Clayton. Parang nakakalimutan niya na sinanay si Nicole sa pakikipaglaban. Nang mailigtas siya ni Clayton sa harap ng bar na iyon, sinabi ni Nicole na hindi niya ito kailangan. Labis siyang nababahala. Hindi katakataka na sinabi sa kanya ni Nicole na huwag mag-alala. Alam niya na kumpara sa kanya, si Isaac ay isang maliit na ant. Hindi mapigilan ni Clayton ngunit pinakawalan ang isang mababang pagtawa. Kung gayon, ano ang resulta? Namatay ba si Isaac? Sinabi ng bodyguard, nag-utos ni Miss Stanton na ipadala sa tirahan ng pamilya Sloan. Huminga pa rin siya nang siya ay ipinadala doon, ngunit hindi ako sigurado ngayon. Hindi niya hinayaan na makisali ang aming mga tao. Ang mga mata ni Clayton lumubog. Marahil ay natatakot si Nicole na sisihin ng pamilyang Sloan ang bagay kay Clayton, kaya hindi niya ito pinahintulutan na gawin ito ng kanyang mga tao. Tumugon si Clayton at ibinaba ang tawag sa telepono nang wala nang sinasabi pa. Kung maisip siya ni Nicole, nadama ni Clayton na sulit ang lahat. Ang kotse ay sumampa sa kalsada sa dilim. Mabagal at matatag. Maagang nagpunta si Clayton sa paliparan at naghintay doon upang piliin si Nicole. Napakatulog ni Nicole. Ang bagay na ito ay hindi nakakaapekto sa kanyang pagtulog. Sa umaga, si Nicole ay nagising sa pamamagitan ng Logan na kumakatok sa pintuan. Nagmamadali si Logan na tumulong sa kanyang pagpak ng kanyang mga gamit at isinugod siya upang maglinis. Hinugasan ni Nicole ang kanyang mukha, hindi napagtanto ang kaibahan. Sino ang dapat na maging katulong?
Ano ang pagmamadali? Tumango si Logan. Nagrenta ako ng isang bulletproof na kotse, ang uri na magagamit lamang ng Pangulo. Nagbook din ako ng isang pribadong eroplano. Ang jet ng pamilya ng Stanton ay maaaring hindi maabot sa oras, ngunit ang kalsada na ito ay nakatago, kaya walang makakaalam tungkol sa ating kinaroroonan. Hindi mapigilan ni Nicole na ngumiti. Siya ay walang tigil na pumunta sa hapagkainan at nagkaroon ng isang masayang agahan. Pinalalaki mo. Kahit alam ang pamilyang Sloan, hindi nila agad malalaman na nahihirapan si Isaac sa aking lugar. Tinansya ni Nicole na aabutin ng hindi bababa sa isang buong araw at gabi bago nila malaman. Kung siya ay maswerteng at namatay si Isaac, ang pamilyang Sloan ay magkakagulo, at maaaring mas matagal pa. Mas mahusay na maging ligtas kaysa sa paumanhin. Nasuri ko na. Ang kapangyarihan ng pamilya ng Sloan ay napakalawak. Mas mahusay na mag-ingat sa anumang paraan na makakaya natin. Si Nicole ay humigop ng gatas at tumango. Sa isang sulyap ng isang mata, natapos na ni Logan ang pag-iimpake ng lahat at lumabas kasama ang malita. Tayo na. Hindi ko pa natatapos ang pagkain. Handa na ang eroplano. Sinabi ni Logan. Mukhang hindi plano ni Logan na hayaang kainin ni Nicole ang kanyang pagkain sa kapayapaan. Nagkibit balikat si Nicole. Fine, tayo na. Tinanong mo ba kung namatay si Isaac o hindi? Sinabi ni Logan, walang balita, ngunit sa sandaling ibagsak siya ng aming mga tao, may napansin sa kanilang pamilya. Sa gayon, ang mga logro ay may lakas ng pamilyang Sloan, ang mga pagkakataon ni Isaac na mabuhay ay mas malaki. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata, at hindi masabi ni Logan kung siya ay nabigo o masaya. Natatakot si Logan na si Nicole ay makakakuha ng isa pang ideya at nagmadali na tumuloy. Pangulo, ang iyong panganay na kapatid ay nagpadala na ng mga tao. Kung hindi ka pupunta ngayon, lalapit siya at pupuntahan ka ng personal. Nagyelo si Nicole at itinaas ang kanyang mga talukap ng mata upang tumingin kay Logan ng walang pag-iingat. Sinabi mo kay Grant. Kabanata 12:15. Kailangan mong hawakan. Tumayo si Logan doon. Well, hindi pa ako nakatagpo ng ganoong bagay dati, at hindi ko may tatago ito kahit na gusto ko. Ito ay para sa iyong kapakanan. Nag-choke si Nicole, pinagsama ang mga mata sa kanya, at kinuha ang kanyang telepono bago umalis. Hindi siya nag-alala tungkol sa anupaman, ngunit tiyak na pagagalitin siya ni Grant mamaya. Gaano ka nakakainis? Bumantong hininga si Logan sa kaluwagan at sumunod. Maaga ng umaga, sa tirahan ng pamilya Sloan. Tumayo si Quavon sa maluho na sala na may mabigat at may edad na mukha. Matapos ang isang gabi na walang pagtulog, si Quavon ay tumingin kay Haggard. Tila siya ay malinaw na may edad na magdamag. Sa wakas, lumabas ang doktor sa silid. Chairman Sloan. Kumusta na? Tumahimik ang doktor. Napakasama ng sitwasyon. Nagpakita si Ginoong Isaac ng mga palatandaan ng paghihirap. Ang asphyxiation ay makakaapekto sa utak, ngunit hindi pa ito tinutukoy kung ano ang epekto niya. Walang malay pa rin siya. Tulad ng iniulat ng doktor sa kondisyon ni Isaac, ang mukha ni Quavon ay lumubog ng kaunti. Pumunta sa punto. Nanginig ang doktor at binasa ang kanyang lalamunan. Ito ay maaaring maging sanhi kanya na maging paralisadong baywang o maging bedridden. Dapat kang maging handa. Tila nawalan ng balanse si Quavon. Halos bumagsak siya sa sahig. Ang mga tao sa likuran niya ay nagpunta sa oras upang suportahan si Quavon. Chairman. Kailangan mong hawakan. Sino ito? Na nangahas na gawin ito sa aking kapatid. Ang salitang, anak, ay nakarating sa bibig ni Quavon, ngunit nang makita niya ang mga tao sa harapan niya, sinaksak niya at pinalitan ito ng, kapatid. Ang mga nakapalibot na tao ay walang napansin. Si Quavon ay karaniwang napaka-indulgent at mapagmahal kay Isaac. Naubusan ang butler. Hindi namin alam kung sino ang gumawa nito. Nakikipag-ugnay kami sa lahat ng batang master na nakakita bago ang aksidente. Ang pagsubaybay sa footage ay nangyari rin na tumigil sa pagtatrabaho kagabi, kaya hindi pa rin namin alam kung sino ang nagpadala sa kanya dito. Sila ay ganap na clueless. Sa oras na iyon, ang itaas na katawan ni Isaac ay hubad, at ang kanyang leeg ay nabugbog mula sa pagkagulat. May mga malabong bakas ng paghihirap. Ang kanyang mukha ay isang kulay abo na kulay abo,
at mayroon ding iba pang mga bruises sa kanyang katawan. Ang madugong peklat sa kanyang mukha ay ang pinaka nakakagulat. Paano ito ang karaniwang walang kabuluhang Isaac? Si Isaac ay nahulog sa kanyang huling hininga, na sumalampak sa buong pamilyang Sloan na baligtad para sa buong gabi. Sinabi sa kanila ng mga doktor na maraming beses na handa sa pag-iisip. Ang katayuan ng Sloan family sa Liberty ay napakataas. Mahusay silang konektado sa parehong mga pampulitika at negosyo sa mundo. Si Isaac ay karaniwang kumikilos sa isang mataas na paraan at napaka-flamboyant. Bagaman ang lahat ay hindi makaya sa kanya, wala pa ring pagtatalo. Iyon ay dahil siya ay isang Sloan. Alam ng lahat na si Isaac ang tagapagmana sa pamilyang Sloan. Ito ay si Quavon na gumawa kay Isaac na kanyang kahalili. Kung hindi man, si Isaac ba, isang nakababatang kapatid lamang, ay may isang hiwal ng pay kapag si Quavon ay mayroon ng anak na lalaki at apo. Nakakatawa ito. Ilang beses nang nagbago ang mukha ni Quavon. Ang kanyang maulap na matandang mata ay kumikislap habang tinitigan niya ang doktor. Dapat mong isave ang buhay ni Isaac kahit na magkano. Kung nalaman ko kung sino ang gumawa nito, papatayin ko siya. Ang mga tao ay tumayo roon na may pagtataksil, hindi matapang na magsabi ng isang salita. Ang lahat ay magiging malinaw kapag nagising si Isaac. Maaga kinabukasan. Ang isang marangyang sasakyan ay tumigil sa pasukan ng Kapitolyo. Tumingin si Mitchell sa oras at nagsalita sa lalaki sa likod na upuan. Maaga pa, kaya baka matulog pa si Miss Stanton. Gusto mo bang kumain muna? Sinuri ni Eric ang schedule ni Nicole at ipinagpaliban ang lahat ng kanyang mga gawain ngayon, nais na sundin siya. Kahit nagalit o hindi nasisiyahan si Nicole, nais lang ni Eric na makasama siya, silang dalawa lamang. May mga madilim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Eric. Siya ay abala hanggang hating gabi kagabi upang makitungo sa negosyo ngayon. Hindi na kailangan. Kabanata 12:16. Isang kawili-wiling insidente. Malalim at malabo ang tinig ni Eric. Hinaplos ni Eric ang kanyang mga termino upang gisingin ang kanyang sarili. Hindi na ulit nagsalita si Mitchell. Mula pa nang makilala ni Eric si Nicole dito, nagsimula na siyang kumilos ng kakaiba. Makalipas ang isang oras, may biglang kumatok sa pintuan ng kotse. Si Eric, na nagpapahinga na nakapikit ang kanyang mga mata, nagising at tumingin kay Mitchell. Sinabi ni Mitchell, ito ay si Walter Galloway, ang anak ni Pangulong Galloway. Ilang beses mo siyang nakilala sa mga partido ng pagtanggap. Hindi maaalala ni Eric ang mga pangalan ng mga tao na walang reputasyon kahit gaano karaming beses silang nakilala. Maraming mga tao ang nais na makilala si Eric, at palaging may mga taong darating upang ipakilala ang kanilang sarili sa kanya sa mga partido. Ngumiti lang si Eric at magsipilyo. Tumanggo si Eric. Kamakailan lamang ay nakikipag-usap siya kay Pangulong Galloway tungkol sa isang pakikipagtulungan, kaya ang pinakamahusay na maging mapagpasensya sa kanyang anak. Lumabas si Mitchell ng kotse at binati ang batang master na si Galloway na may ngiti. Ginoong Galloway, anong pagkakataon? Ano ang ginagawa mo dito? Ang mga kilos ni Walter ay iyon ng isang mayamang binata, walang kabuluhan at flamboyant. May isang pagdiriwang dito kagabi, at uminom ako ng sobra, kaya natapos ako sa pagtulog dito. Hindi ko inaasahan na makita ang kotse ni Ginoong Ferguson. Akala ko ako ay mistaken. Magalang na binuksan ni Mitchell ang pintuan ng likod ng kotse para sa kanya. Naghihintay si Ginoong Ferguson para sa isang tao dito. Ano ang nagkataon? Tumanggo si Eric. Ginoong Galloway, kung ano ang nagkataon. Ito talaga. Sino ang hinihintay mo dito, Mr. Ferguson? Baka alam ko kung sino siya. Siya ay masigasig pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ng kanyang ama na si Eric Ferguson ay malakas at dapat na may hatid ng maayos. Napakagaan ng tono ni Eric. Isang kaibigan. Isang kaibigan na lalaki o isang kaibigan na babae. Napangiti si Walter. Nakakakita ng ekspresyon ni Eric na nagiging mapurol, mabilis na nagsalita si Mitchell mula sa gilid. Siya ay isang matandang kakilala mula sa Mediania, at hindi siya mula sa Liberty. Salamat sa iyong pag-iisip, G6 Galloway. Mula sa Mediania. Nag-atubiling sandali si Walter bago biglang nakangiti. Oo, baka hindi ako makatulong. Matapos mag-isip tungkol dito, biglang itinaas ni Walter ang kanyang ulo at tiningnan si Eric.
Ngunit isang kagiliw-giliw na bagay ang nangyari kagabi, na kinasasangkutan din ng isang tao mula sa media niya. Narinig ko na ito ay isang napakagandang sisiw. Gumamit din siya ng isang daang o kaya ang mga tao upang limasin ang tatlong palapag sa itaas at sa ibaba niya. Ang mukha ni Eric ay agad na naging mahigpit, at dumilim ang kanyang mga mata. Ano? Tinikom ni Mitchell ang labi niya. Malabo niyang nadama na ang magandang sisiw na pinag-uusapan ni Walter ay malamang na si Nicole. Kung hindi man, sino pa ang may kakayahang makakuha ng isang daang o kaya ang mga tao upang limasin ang lugar? Gayunpaman, si Nicole ay hindi pa naging mataas na profile at flashy bago, kaya bakit niya ginawa iyon? Ano ang nangyari kagabi? Nakita ni Walter na interesado si Eric at agad na sinabi sa kanya ang alam niya. Hindi ko malaman ang mga detalye. Narinig ko lang ang mga kalalakihan na nag-clear ng venue na nakikipag-usap. Narinig ko na si Pangulong Sloan mula sa Sloan Corporation ay nagustuhan ang sisiw na iyon at nais na pilitin ang kanyang sarili. Agad na tumayo ang buhok ni Mitchell. Agad siyang tumingin kay Eric. Madilim at malabo ang mukha ni Eric. Imposibleng makilala ang anumang emosyon mula sa kanyang mukha. Ang mas katulad niya, mas mapanganib ito. Tumingin si Eric kay Walter sa harap niya at nagsalita ng isang chill sa kanyang tinig. Isaac Sloan. Oo, ang lalaking iyon. Anong babae ang hindi niya makukuha? Ang isang babae ay kumukuha siya ng isang magarbong dapat maging napakaganda. Sa hindi inaasahan, ang babaeng iyon ay matigas at pinamamahala ang tumawag sa napakaraming tao. Nagmamadali na nagtanong si Mitchell, at pagkatapos, nagtagumpay ba si Ginoong Sloan? Ano ang nangyari sa babaeng iyon? Kabanata 12:17. She ay halimaw. Tumawa si Walter at tumingin kay Mitchell. Ano ang pagmamadali? Sa wakas ay tinanggal ng mga tao ang lugar, kaya hindi ko alam ang tungkol sa natitira, ngunit marahil ay hindi nagtagumpay si Ginoong Sloan. Pagkatapos ng lahat, napakaraming tao. Siya ay tulad ng isang she halimaw, kaya't may nakakatakot sa kamatayan. Ang mukha ni Mitchell ay nagbago ng ilang beses. Ang kanyang lalamunan ay panahunan. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin kay Eric. Ang buong aura ni Eric ay nagbago. Ito ay labis na malamig at nakapaloob sa paligid. Kahit sino ay maaaring makita na may isang bagay na mali. Tumingin si Eric kay Mitchell at sinabi ng mahinahon, pumunta at suriin kung ano ang nangyari kagabi. Tumango agad si Mitchell. Oo, Ginoo. Tumingin si Mitchell kay Walter at ngumiti. Ginoong Galloway, salamat sa pagsasabi sa amin nito. Mayroon pa ring trabaho si Ginoong Ferguson, kaya agad na naintindihan ni Walter. Ginoong Ferguson, labis akong nagsalita at naantala ang iyong oras. Magsama tayo muli minsan kung hindi ka busy. Tumango si Eric. Palm. Kung ang isa ay nakikinig ng mabuti, maririnig ng isa ang pagpigil at pag-iikot sa tinig ni Eric. Agad na isinara ni Mitchell ang pintuan ng kotse at yumuko ng bahagya. Palm, Ginoong Galloway. Palm, Mitchell. Sa sandaling sumakay si Mitchell sa kotse, nakipag-ugnay si Mitchell sa taong namamahala sa hotel. Makalipas ang 20 minuto, ibinaba ni Mitchell ang telepono. Ang kanyang mukha ay malinaw na nakaka-relax. Ginoong Ferguson, sinabi ng hotel na si Miss Stanton ay nilinis ang mga tao nang bigla nitong kagabi. Hindi nila ito ipinagbigay alam sa loob nito. Dapat itong maging isang huling minuto na operasyon. Sa pagkakakilanlan ni Miss Stanton, ayon sa pagsubaybay ni Clayton, walang alam ang hotel tungkol sa bagay na ito. Ngunit si Miss Stanton ay hindi siya napigilan. Binuksan ni Logan ang pintuan ng 5 minuto at dinala nila si Isaac. Ipinikit ni Eric ang kanyang mga mata. Siya ay nalubog sa kadiliman, at ang kanyang aura ay malamig at mahigpit. Naupo siya doon ng tahimik, ngunit ginawa na nitong nais ng mga tao na umatras. Ang hindi alam kung ano ang nangyari sa loob ay nangangahulugang hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Nicole. Hindi nila alam kung nasugatan siya. Nanlumanay si Eric. Nasaan na siya ngayon? Itinuwid ni Eric ang kanyang kwelyo at hindi na makapaghintay. Ang kanyang kamay ay nasa pinjutan ng pag-unlock ng mabilis na nagsalita si Mitchell. Pangulo, si Miss Stanton ay lumipad ng maaga sa umaga. Umalis din si Logan kasama niya. Nagyelo ang kamay ni Eric. Umalis siya. Oo, umalis siya. Isang pribadong himpapawid na naiwan mula sa rooftop ng hotel.
Mukhang nagmamadali sila. Nahulaan ni Mitchell na walang marahil nangyari kay Nicole kagabi, at ang taong nakakuha ng aksidente ay si Isaac sa halip. Kung hindi man, hindi iiwan si Nicole sa lalong madaling panahon. Tinikom ni Eric ang labi niya. Kunin ang mga tao upang malaman, ngunit huwag makisali. Panuurin ang mga paggalaw ng pamilya ng Sloan dito at sabihin sa akin kaagad kung may mangyayari. Hindi siya umalis kaagad dahil gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng pamilyang Sloan. Kung nais nilang gumawa ng anumang hindi kanais-nais kay Nicole, mapipigilan niya ito sa oras. Naunawaan ni Mitchell ang hangarin ni Eric. Oo. Umupo si Nicole sa eroplano ng maraming oras at hindi makatulog kahit na gusto niya. Siya ay antok at bahagyang airsick. Sa wakas, nakarating sila. Nakita ni Nicole si Clayton na nakatayo doon. Siya ay matangkad, guwapo, kaaya-aya, at banayad. Sa sandaling nakita siya ni Clayton, isang ngiti ang lumubog sa kanyang mukha. Ngumiti si Nicole. Ang pagkalungkot na naramdaman niya sa eroplano ay agad na lumayo. Nag-jog siya sa kanya at agad na tumalon sa mga braso ni Clayton. Kabanata 12:18. Wala. Niyakap ni Clayton si Nicole ng mahigpit at ngumiti. Ang dalawa sa kanila ay yamakap sa bawat isa ng mahigpit, o hindi pa pinakawalan. Natigil ang eaves ni Nicole habang nagbubuntong hininga. Hindi pa ito naging isang araw, at namiss na kita. Niyakap siya ni Clayton ng kaunting mas magaan. Malumanay niyang tinapik ang likuran ni Nicole at hinaplos ang kanyang buhok. Ako rin. Ang boses niya ay mababa, husky, at mainit-init. Hindi nila napansin na ang mga tao sa gilid ay naghihintay ng mahabang panahon. Ang tao sa wakas ay hindi na makapaghintay at maklear ng malakas ang kanyang lalamunan. Si Nicole ay nagyelo ng mahina at bumitaw. Tumayo roon si Grant na may malamig at solemn na titig at isang walang malasakit na ekspresyon. Big brother. Nakatayo rin si Aida sa tabi niya. Malumanay niyang ikanaway ang kamay niya. Lil N. Pinaihit ni Grant ang kanyang mga mata. Nakatayo kami dito mula pa noong simula. Nakikita mo lang kami ngayon. Hindi maiwasang tumawa si Aida. Sumimangot si Nicole at tumingin kay Clayton. Ako. Akala ko si Clayton ay nag-iisa. Sa hindi inaasahan, narito rin si Grant kasama si Aida. Agad na nakaramdam si Nicole ng kaunting napahiya. Matagal na silang nagyakapan, at si Grant ay nanonood mula sa gilid. Ito ay tulad ng isang nakakahiyang eksena. Tumingin si Grant sa kanyang walang pagsasalita at itinaas ang kanyang mga browser. Lumabas ka ba para magdulot ng problema? Sa halip na bumalik ka agad, natulog ka pa doon ng isang gabi bago umalis. Hindi mo talaga alam kung anong mga panganib ang nasa labas. Natigil ni Nicole ang kanyang dila. Alam ko na walang mangyayari sa oras na ito. Hindi ako walang alam. Ngumiti si Aida at lumakad, nagpapaliwanag sa isang banayad na tinig. Mabuti na ayos ka lang. Nag-aalala ang iyong malaking kapatid na hindi siya makatulog sa buong gabi. Dumating siya rito upang maghintay para sa iyo bago sumabog ang madaling araw at kahit na nais mong kunin ka ng personal, ngunit natatakot siya na ang gayong malaking kaguluhan ay maakit ang atensyon at maging sanhi ka ng problema. Ngumiti si Nicole. Ang iyong mga salita ay palaging ang pinakakaaya-aya, Aida. Mas mahusay sila kaysa sa pagkakaalam ni Grant. Nag-click si Grant sa kanyang dila at hinaplos ang noo ni Nicole gamit ang kanyang daliri. Baliwala lang sa iyo. Ang iyong hipag ay hindi pinamamahala ang matulog din dahil sa iyo. Pinag-aralan niya ang mga batas sa kalayaan hanggang sa mga unang oras ng umaga. Natigilan si Nicole at tiningnan ang matikas na mukha ni Aida. Mayroong talagang mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na sakop ng isang layer ng pundasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi napansin ni Nicole. Naglakad siya upang yakapin si Aida. Salamat, Aida. Tinapik siya ni Aida sa likuran. Maligayang pagdating mo. Tayo ay isang pamilya. Dati akong nakatira sa Liberty ng maraming taon, kaya pamilyar ako sa mga batas doon. Hindi ito mahirap, ngumiti si Nicole. Kapag pinanghahawakan mo ang iyong kasal, bibigyan kita ng isang malaking regalo. Tumalikod si Grant. Hindi maiwasang tumawa si Aida. Pag-usapan natin ito mamaya at umuwi muna. Hinihintay ka ng tatay mo sa bahay. Kahit na alam ni Floyd tungkol dito. Mabilis na kumalat ang bagay na ito. Tahimik siyang tumingin kay Logan.
Si Logan ay dapat na ang nagsabi sa kanila. Wala nang iba. Tumingin si Logan, na nagpapanggap na hindi makita ang tingin niya. Tumahimik si Nicole at tiningnan si Clayton, nag-aalangan. Si Clayton ay matagal nang naghihintay dito. Sasabihin ba sa kanya ni Nicole na umalis pagkatapos na makilala lamang siya? Para siyang isang haltak. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay hindi pa publiko. Tulad ng pag-aalangan ni Nicole, binasa ni Grant ang kanyang lalamunan. Sumama ka sa amin, Ginoong Sloan. Espesyal na inanyayahan ka ng aking ama na sumali sa amin. Si Clayton ay orihinal na nais na tumanggi, ngunit pagkatapos ay narinig niya na espesyal na inanyayahan siya ni Floyd. Si Grant ay hindi tulad ng isang tao na magsisinungaling, kaya malamang na totoo ito. Maaari lang siyang tumango at tumugon ng mahigpit. Okay, iniisip ko din ang pagbisita kay Chairman Stanton. Kabanata 12:19. Bisitahin. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at tumingin sa kanya ng isang ngiti. Kinakabahan. Pangarap mong makilala ang aking pamilya na opisyal. Tiningnan ni Clayton ang kanyang walang magawa at tila hindi handa, ngunit hindi na niya maitago ngayon. Sinulyapan ni Grant si Nicole, na ang pagtingin ay tumingin kay Clayton na may isang mahusay na walang para sa ekspresyon. Nagtataka siya kung si Nicole talaga ang kanyang kapatid. Hinailan niya ang kamay ni Ida at umalis, hindi na manatili at panoorin silang makipag-usap ng tahimik. Masayang nagpunta si Nicole upang kunin ang braso ni Clayton. Tayo na. Nag-aalala si Clayton na si Grant ay nasa harap nila, kaya hindi siya naglakas loob na maging masyadong walang ingat. Sinubukan niyang pakawalan siya. Gayunpaman, tumanggi si Nicole at sadyang hinawakan siya. Ang kanyang mga mata ay hubog sa isang ngiti. Sa likuran nila, sa wakas ay nagbuntong hininga si Logan. Hanggat bumalik na sila, magiging ligtas si Nicole. Sa kotse, sumulyap si Grant kay Logan behind. Bumalik ka at magpahinga muna. Dumiretso ka lang sa opisina bukas. Tumango si Logan at tumingin kay Nicole. Sige. Tumahimik si Nicole. Logan, tandaan na makipag-ugnay kay Naomi at Sully ng oras-oras upang mag-follow up sa pag-unlad ng shoot. Agad na sumang-ayon si Logan. Oo, Miss Stanton. Kung nais ni Nicole na bigyan si Logan ng isang gawain, nangangahulugan ito na hindi na siya nagagalit tungkol sa kanya na nagsasabi sa kanya. Si Nicole ay tunay na isang malalim na matuwid na pangulo. Sa Stanton Mansion, kalmado si Floyd. Pinupukaw niya ang kanyang baras sa pangingisda at tumawag nang dumating sila. Nang makita niya ang mga ito, sinabi ni Floyd ang ilang mga salita sa tao sa telepono at nag-hang up. Bumalik ka na. Tumango si Grant at hinayla si Ida sa sala. Maaari lamang bigyan ni Ida si Floyd ng isang nagmamadaling pagbati at tinitigan si Grant ng isang mapanirang hitsura. Ipinaliwanag ni Grant sa isang mainit na tinig, ano ang pinag-aalala mo? Ang galit ni tatay ay para kay Lil-En. Hindi niya kami sinabihan. Ang kanyang tinig ay hindi ibinaba sa lahat. Tumingin si Nicole sa kanyang kapatid nang walang pagsasalita. Mayroon bang kailangan na sabihin ito ng blanko? Nagsimula si Nicole na kinakabahan. Tatay. Bago pa man siya makapagsabi ng iba pa, nakita ni Nicole na ang saloobin ni Floyd ay hindi tama, kaya't kinuha niya ang unang hakbang upang aminin ang kanyang pagkakamali. Mali ako. Sinabi ni Floyd, paano? Hindi nagsalita si Nicole. Kaya, si Floyd ay may papel na ginagampanan ng isang matriarch. Kailangan niyang makarating sa button nito. Nag-aatubili si Nicole. Sa palagay ko ay gumawa ako ng anumang mali, ngunit ang aking pinakamalaking kasalanan ay mukhang kaakit-akit. Ako ay masyadong kaakit-akit. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagsagawa ng inisyatibo na manggulo sa akin. Tumingin si Floyd sa kanyang anak na babae nang walang pasalita. Ano ang dapat niyang gawin? Kung ito si Kai, sasampalin lang siya ni Floyd at ipaalam sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagiging opinyon. Gayunpaman, hindi magawa iyon ni Floyd kay Nicole. Ang kapaligiran ay naging malambing. Nagmamadali si Clayton na humakbang pasulong at binati si Floyd. Chairman Stanton, matagal na hindi nagkikita. Si Floyd ay napakamagalang kapag may mga tagalabas sa paligid. Agad siyang ngumiti at tinapik ang balikat ni Clayton. Ginoong Sloan, matagal na ito. Marami na akong iniisip tungkol sa iyo sa mga araw na ito. Dahil nais mong palawakin ang iyong negosyo sa lokal, dapat kang lumapit at bisitahin ako ng madalas.
Siguro makakatulong ako sa iyo. Medyo nasobrahan si Clayton. Hindi siya naglakas loob na isipin na sasabihin ni Floyd na ganoon. Bagaman medyo nakakapagod, malulutas ito ni Clayton sa kanyang sarili. Bukod dito, kung humingi ng tulong si Clayton mula sa pamilyang Stanton, hindi may iwasang kumalat ang mga alingaw-ngaw na lumapit siya kay Nicole na may mga pang-uutos na motibo. Hindi nais ni Clayton na ang relasyon na ito ay masaktan sa mga hindi nauugnay na tsismis. Gayunpaman, natural na hindi masabi ni Clayton kay Floyd, kaya't ngumiti lang siya. Salamat, Chairman Stanton. Isa sa isip ko iyon kung kailangan ko ng tulong. Kabanata 12:20. Ipagdiwang. Ngumiti si Floyd at tumango bago maglakad kasama si Clayton. Naiwan si Nicole. Masaya ang pagtakbo ng butler. Miss Stanton, ano ang gusto mong kainin? Magkakaroon ba ako ng kusina na gawin ang iyong mga paboritong pagkain at dessert sa tanghali? Bumantong hininga si Nicole at agad na tumango habang hinawakan niya ang kanyang tiyan. Sa pagmamadali at hindi kumain ng marami para sa agahan, kaya talagang nagugutom ako. Ang pagkain sa eroplano ay hindi mahusay. Nahiya rin siya at walang gana sa pagkain. Paano ka hindi makakain ng agahan? Kukuha ako ng ilang merienda upang kumain muna. Matapos ang butler na magsalita, agad siyang umalis. Naglakad si Nicole ng tamad at nakita na si Grant ay nakabalik na sa ibaba matapos baguhin ang kanyang damit. Si Ida ay nanonood ng mga maid na nagtatrabaho at tinulungan silang gumawa ng ilang inumin. Sina Clayton at Floyd ay nagpapalitan ng mga kasiyahan sa sala. Naramdaman ni Nicole na nawawala ang something matapos umalis si Kai, walang pipiliin. Sinulyapan ni Floyd si Nicole. Bakit nakatayo ka dyan? Magmadali ka at pumunta dito. Mabilis na nagpunta si Nicole at umupo ng walang ibang salita. Naglagay siya ng isang ekspresyon na tulad ng pakikinig niya sa kanyang mga turo. Si Floyd ay naibigay sa kanya. Ang kanyang pent-up na galit ay hindi maipaliwanag na nawala. Dapat mong ipagbigay alam sa pamilya ang nangyari kagabi upang maareglo namin ang bagay para sa iyo, ngunit kinaladkad mo ito sa isang buong gabi sa halip. Tinikom ni Nicole ang kanyang mga labi. Bumalik ako ng ligtas pa rin, kaya't huwag nating pag-usapan iyon. Bakit hindi tayo magdiwang? Ipagdiwang. Tumawa si Floyd sa labis na pagkagalit. Alam mo ba kung ano ang mali mo? Biglang bumaba ang boses niya. Maging si Clayton ay natigilan sandali. Kumuha si Grant ng isang tasa ng kape at dahan-daang lumakad upang umupo. Siya ay isang bystander lamang. Tinikom ni Nicole ang labi. Hindi ba ako dapat umalis? O dapat na akong lumayo pa? Kung hindi na idagdag ni Nicole ang pangalawang bahagi, naisip ni Clayton na talagang nagsisisi si Nicole. Ibigay ang halos spat out ng isang bibig ng kape. Sumulyap si Floyd kay Nicole nang walang pagsasalita na may malamig na mukha. Ang butler ay nagsilbi ng kape at tsaa sa lahat. Tulad ng dati, ang inilagay sa harap ni Nicole ay isang baso ng gatas. Bumantong hininga si Floyd. Kahit na ang kanyang tinig ay matigas, medyo umiwas ito. Hindi mahalaga kung patay o buhay si Isaac, at hindi mahalaga kung napakalayo mo o hindi, ngunit paano mo ito nagawa. Ang kanyang tinig ay labis na nagagalit. Marumi ang iyong mga kamay. Tahimik na tumango si Grant mula sa gilid. Ipinahayag niya ang kanyang kasunduan. Marami kang mga paraan upang makitungo sa kanya. Bakit mo pinili na magpaglipad kagabi? Sinabi ni Nicole, ang haltak na iyon ay sobrang nakakainis, kaya hindi ko nais na magtiis sa kanya ng isang segundo na mas mahaba o kahit na makita siya muli. Makakaapekto ito sa aking kalooban ng paglibot sa kalayaan. Sinabi niya ito nang may pag-aalipusta, isang uri ng nakakapanghina na hindi nasaran ng loob. Si Clayton ay nakinig ng isang walang ekspresyon na mukha mula sa gilid. Bagaman hindi alam ni Clayton ang tungkol sa pamilyang Stanton, ang kapaligiran ng kanilang pamilya ay mainit-init at malugod, at ang lahat ng kanilang mga anak ay kapansin-pansin. Wala sa kanila ang hedonistic. Malinaw na inuna ni Floyd ang mahusay na edukasyon para sa kanyang mga anak. Kung gayon dapat mong matanggal siya ng lihim. Bakit mo siya ibinalik sa pamilyang Sloan? Sa mga salitang iyon, sinulyapan ni Floyd si Clayton. Agad na tumayo si Clayton. Ako ay isang iligal na anak, at hindi ko pinili kung aling pamilya siya ipinanganak. Ang mukha ni Floyd ay mukhang medyo mas mahusay.
Tiningnan ni Floyd si Clayton na may pagmamahal at sakit ng puso habang nagsalita siya ng ngiti. Clayton, ikaw pa rin ang pinakapunong guro mula ngayon, maaari mong isipin ang lugar na ito bilang iyong tahanan. Lahat kami ay iyong pamilya.